Good morning guys. So, ito na yung continuation ng ating vlog. So, today we're going to install this SRAM GX transmission na T-type. So, later i-unbox natin yan. So, bali ang una natin gagawin is install natin tong drivetrain. Then, after the drivetrain is yung cockpit tsaka yung fork. Tapos last natin yung dun sa may brake. So yung brake medyo matrabaho yun kasi ano siya, lalagyan natin, papalitan natin ng bagong cable. So yun, let's continue guys, let's go! So yun nga, sama na rin natin to sa vlog ano. So ito yung GX Eagle na transmission na T-type. So unbox na lang natin. Actually ito ay yan, may ganyan pala siya. Ito yung box niya. Actually, nung binili ko to, pinaalis ko yung yung crank. Kasi gusto kong gamitin yung dati kong crank kasi mas magaan yun eh. So, ayan, meron siyang mga sticker na ng SRAM. So, ayan. Tapos, ayan, dito nakalagay yung crank. Yung crank niya. Tapos, check natin. Ito yung yung charger ng battery. Ito yung battery. Ito yung pad yung sa shifter. Ayan, bago rin yan. So, ayan. So, ito lang yung pinakauna niya. So, supposedly meron diyang crank na nakasama. Kaya lang hindi ko na binili kasi hindi ko naman siya kailangan. So, baba natin. Ayan. Okay, second layer. Oh, okay. So, sa second layer ay nandito yung mga papers niya. Siguro yung mga instruction paano siya ikakabit. So, ito may libreng chain na kasama. Tapos, wow! Tapos, ito yung bagong ba't ganun? Hindi pa na-activate. Ba't ganun? Ba't parang siya, malambot. So, later we will figure out what. Ay. Oh, ayun pala. So, mamaya figure out natin paano to kinakabit. So, nakaganyan lang siya. Okay. Tapos yan, ano yung third layer? Oh, okay. Yung third layer pala yung kailangan natin na una ikabit. Itong kanyang cassette. So, yung cassette, ikabit na lang natin dun sa dati kong wheel set. Dumi. May grasa siya. Okay. So, that's it. So, guys, ayun na, no? Medyo magulo na. So, ito yung dati kong crank. Gusto ko siya kasi magaan siya. So, kaya ito yung pinili kung hindi ko na siya papalitan. Kasi napakagaan itong XO1 na ito. So, nilagyan ko lang siya ng sticker kasi ang dami ng gas-gas. So, Shopee lang yan, guys, ha? Unang bumili kasi magagasgasan din naman tong crank na pinakagasgasan. Tapos eto, binilahan ko na lang siya ng 5 dead na T-type na chainring. Yun, tapos pinalitan ko 3 volts pa rin siya, hindi siya yung 8 volts na bago ng T-type na Eagle. So yan, so ito yung pa rin luma ko na plates. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung magpapalit ako ng 1-up o ibang plates na pedal. So, for the meantime, ito na lang muna kasi gumagana pa naman siya. Yun. Okay, start na. So, ito na, no. Naikabit na natin yung, niya. Spacer. So, based on the chart, I check in the internet. Ang kailangan kong spacer dito is the 4.5. So, ayan, kinabit ko na siya. So, ito, ikakabit na natin yung kanyang crank. So, mag-umpisa tayo dito sa likod, kasi sa likod siya magsisimula. Ayan. Ayun siya. Yun, pasok na. Ayan. So, ayan na. Ayan na yung pinaka niya. Nakapasok na siya. Tapos, ito na yung niya.
crank. Nilagyan ko na rin pala ito ng ano, no, ng grease. So, kunin natin yung ating ano pang ano dito. Ito nga. Ito. Yung ating pangkabit na Allen key. Yun. Yun, dali na. So, based sa ano, mahigpit to eh. Parang nakalagay sa kanya is 52 Newton meter. Ganda. So, network na lang natin mamaya ito ng 52. Tapos niyan ano, gagano mo siya. Para maiano mo dito yung ano, kanyang pinaka-adjuster na papakita ko. So, yung kanyang, ito, tawag dito. Yun. Yan. Okay na. Yun. Ano siya? Kakaporma na siya ng konti, guys. Ganda. Ganda. Medyo may arte na siya. Okay. Continue tayo. Ito na, guys. Kabit na pala natin tong cassette dito. Ganda. Yan na. Tapos mamaya kabit na natin yung gulong doon sa likod. Nice. Ito nga pala. Pagka naka-transmission, tatanggalin tong pinaka itong derailleur hanger. So ang pagtanggal nito pabaliktad pa clockwise. Tigas So ganun talaga. So ito mo pabaliktad dapat yan pahigpit yan eh. Kapag ganito paluwag siya, ayun, tanggal na. Tapos papalitan natin ito nung pang transmission, pero kailangan natin lagyan ng grease. Sabi ito mo, pinapasikipan ko paluwag pala. Ayun, ganda. So ito na, no, kakabit ko na siya. So paano nga, ganyan, ayun, tapos ganyan yata. Lagyan ko pala ng grease. Para smooth. Para smooth ba? Diyan na nga lang. Pagod pa ako. Yan na. So, kapit na natin ito. Baliktad pala. So pag tighten mo na ganyan, sabi di ba, pag tighten mo ganyan, tapos ilulus mo siya ng isang ikot. Yun. Tapos yan, parang nakasampay lang siyang ganyan. Tapos yung gulong na.
So yan na guys, na-pair ko na siya. Ito yung pad ko. Kasi hindi ko pa nakabit yung yung aking cockpit, yung aking handlebar. So, ayan. Yun. Yan. So, tama naman yung ginagawa natin, ano? So, ito. Kabit na natin tong wheel niya. So, ilalim pala ito. Yung dati ko kasing bike, paano siya? Ang ganda. Shucks. Yan guys, naputol ko na to. So based on sa measurement 118 ang length niya. So cut na to ng 118. So ngayon lagyan na natin siya. Yay! Nice. Okay. Tapos 7 siya. So 1, 2, 4, 5, 6, 7. Ito. Ayan guys, medyo naayos ko na siya. Konting tono pa, okay na siya. Totono natin to ng maigi pag yung nasa ride na, para yung actual na niya, yung actual na shifting niya. Bali setup ko niya is 7, tapos 118 yung chain niya, tapos yun, ito 35 Newton meter, tapos yung sa likod 12. So, tingin ko okay na yan. Adjustment na lang sa microchip. Na-update ko na rin yung both pad at saka tong na software. Both updated na siya. So, ayan. Tapos na yung natin, yung installation natin.